binili ko 7.4. Ngayon, babaligtarin mo lang yung number. Yun na yung halaga. 4.7, parang bumaba yun. Hindi, baliktarin mo lang. O, di 47 million na. million. Nakahatak patuloy ako dito. Yeah, like this one. Like nakaupo si Papa Ogs dito. No? Pag Effort nasa mo. ibang bansa ka, huwag kang magpapatayo kasi lolokohin ka lang dahil alam nila nasa ibang bansa ka. Yeah. Can accommodate like 100 to 120. Na tao. Hindi, nahayop. Siyempre tao, no? Nasyak ba kayo? Hindi po ito OGDS Inspires or OGDS Showbiz Update, no? Sumisingit lang ako dahil ang kaibigan kong si Jaire ang may-ari talaga nitong Property Geek. Ayan, oh. Hi guys! Thank you so much, Papa Ogs. I'm very, very flattered na kasama natin si Papa Ogs on our newest vlog for today. And we are here in Tagaytay to feature this house for sale. Kita, napasok namin ni Papa Ogs kanina. And Yes. napakaganda ng property, Papa Ogs, no? Yes, oo. At hangang-hanga ako dito pag nag-feature, nagde-describe ng binibenta niya. Gusto ko lang siyang mapanood. Kaya, take it away, Jaire. Thank you, Papa Ogs. Now, good morning, good evening, kahit sang parts pa kayo ng mundo, maraming salamat sa panonood. Nandito tayo ngayon again sa Tagaytay and we will feature this property for sale. And this is not just your property na pwede nyong gawing retirement house because this is a 2-in-1 investment. Why 2-in-1 investment? This 237 square meter fully furnished retirement home comes with your next Airbnb business. So 237 square meter for the residential and 240 square meter lot area for the Airbnb business. So let's start sa macro perspective ditong property na to. The location is very, very good because it's just 1 kilometer away in Balaydaco. And if you are thinking kung ano yung magiging market value appreciation ng property in the future, the good thing is, napakalapit, you are just right across the newest Ayala Land subdivision, which is Serene Terraces, Tagaytay. And of course, we are in Tagaytay, we have a cooler weather here, even if we are shooting ng lunchtime. So pupuntahan natin yung property, pasukin natin ito dahil ang maganda dito sa property na to, sabi ko nga no, it's a 2-in-1 property. Now, in my 6 years of experience in selling real estate, the good thing na kapag bumibili ka sa secondary market, hindi mo na kailangan ng emotional stress na, okay Jaire, pahanap mo ako ng Tagaytay lot, papatuyuan ka ng Airbnb business, tapos sa tabi niya, nandyan lang yung retirement home ko para hindi ako mahirapan mag-manage. It comes with technically emotional stress. We don't know kung ano yung house construction material cost, building cost at that time. Kasi pag bumili ka ng lote, hindi mo nang papatayuan agad. Magre-ready ka for retirement. Pero hindi doon natatapos yung pag-estimate mo kung magkano nga ba in the future yung house construction. This is the good thing kapag bumili ka na ng ready na. Bibilihin mo na lang, papatakbuhin mo na lang. And that's it. Hindi mo na kailangan mag-allot ng time, effort, and energy. Ano ba yung ide-design ko dito? Ano ba yung ilalagay kong furnitures and fixtures kapag natayo na yung bahay ko? Ngayon, titignan mo na lang, bibilihin mo na lang. Technically, plug and play na lang. Ang style na to, para siyang Hampton when it comes to like the exterior. And then, pagpasok mo dito sa gate, nandito na yung parang common area or kapag nag-Airbnb, kapag may nag-rent sa inyo, dito yung dining area talaga. Meron dito kitchen, ito pwede nyo gawing bar. Like for example, gusto nyo mag-inuman, meron na ring refrigerator or fridge dito, so galuto ka na lang talaga. And this is a 16-seater dining area, 2 tables, 8-seater each. Nandito yung total of 8 packs na room, and then dito 3 couples room or 2 ang pwedeng i-accommodate per room.
So, very ano lang siya. Ang maganda dito, parang walang sinayang sa layout. Pagpasok mo, wala kang makikita na, uy, sayang naman pala yung space. Hindi nagamit kasi lahat na utilize. Pagpasok mo, katapat ng dining area, nandito na agad yung pool, nandito na agad yung jacuzzi, and we have this design, yung fall. So, ang linis tignan, ito yung maganda kapag ganito yung style ng mga bahay. Technically, para siyang classic. Hindi ka mamamroblema na paano ba natin i-maintain to na maganda pa rin siya over time or hindi ganun kalaki yung maintenance cost lalo na sa painting kasi ito lang yung color no ng resort. So pasukin natin yung mga couples room kasi iba-iba siya ng theme. As you can see, napansin ko dito para siyang yung mga style ng mga resort hotel sa Boracay, no? Pagpasok, bago ka pumasok sa room or paglabas mo ng room, meron kang parang mini terrace. So if you wanna have coffee, merong mini table dito. Kasi nga, this is intended for couple, pero pwede rin namang sa friends. Basta 2 packs, no? Yung kaya niyang i-accommodate. So for our first room, ito yung theme niya. Parang bago pa rin siya, no? As you can see dito sa paint, sa wall art. So parang bago siya, parang hindi pa talaga nagagamit. Again, lahat ng nakikita nyo dito, all furnitures and fixtures, plug and play na lang talaga. Pag binili nyo, ipa-Airbnb nyo na. And then, it also comes with their own toilet and bath. So para talaga siyang hotel room. So let's enter the second couple room. Iba naman yung style niya. Ibang-iba siya from the first room. And meron ding own toilet and bath. Same lang yung layout niya and same lang din yung size ng mga rooms. Para nga siyang hotel, meron ding ano dito, panghang ng mga clothes and then you have your own TV. Third room. Third room would be another theme, another style. Medyo parang ano to, industrial style yung room. Ito medyo na iba lang yung layout, nandito naman yung toilet and bath niya. Pero halos negligible kung ano yung naging layout kasi same lang din naman kung ano yung nakita natin sa first and second room. Ngayon, ito yung pwede nyong gawin. If ayaw nyo i-per night yung Airbnb, actually naisip ko lang to ngayon. For example, okay, ayaw ko per night o kaya merong demand talaga na marami kasing kinakasal dito sa Tagaytay, right? Pwedeng ang gawin nyo, iparent nyo per room. Pwede yon. Parang resort talaga siya. Per room nyo iparent, per night. Tapos yung taas, separate rental din siya. So ito yung nakikita ko na pwede nyong gawin, very flexible, yung pwede nyong gawing business when it comes to not just Airbnb, pero ipa-rent nyo ng overnight stay or 2 days. Marami dyan lalo na merong mga couples rooms. Maraming mga couple na nagstay over the weekend. So you have different options or you have many options on how you will utilize your Airbnb business. Now, this is the bonus part at dito ako excited. You can also buy this fully furnished residential home, a 237 square meter lot area with 2 car garage. Mamaya, papasukin natin, itutour ko kayo, pati yung likod, it comes with a free sauna. So lahat ng nakikita nyo dito, kasama na siya. So if you are Filipinos in abroad, mga clients natin in the US, Australia, in other parts of Europe, and then you're planning, Jaire, magre-retire na ako. You don't need to worry for your passive income and how you will manage it kasi nandito lang yung retirement home nyo and beside it, tanaw nyo pa sa mga bintana mamaya sa rooms is your Airbnb or resort business. Now let's go to the second floor of this property. Pero bago yan, tignan muna natin to, hindi ko na-feature kanina na we have our common toilet and bath or pwedeng shower area outside. So you don't need to go to your rooms or dun sa taas para lang maka-access kasi meron dito sa labas. Katabi lang or katapat lang nitong gazebo. Ang aliwalas lang din ng gazebo na to. And hindi rin siya mahirap i-maintain actually kasi sementado na lahat Wala siyang open space na mamumroblema ka pa sa landscaping. Lahat. Plug and play na lang talaga. And dito, nandito yung tank niya. Meron ka na ring grilling area dito. So, puntahan natin dito sa second floor kung ano yung itsura ng room sa second floor. So, we're here at the second floor. Bago pumunta sa room, merong parang common area. Like this one. Like nakaupo si Papa Ogs dito. Ano ba yan? Buti lang hindi ako nakahubo. How do you like this property, Papa Ogs? Ay,
maaliwalas. O, katulad yan, o yan, magiging kapitbahay mo yung Ayala. O, ayan, tingnan mo, o. Look, o. Taray, di ba? Tingnan mo naman itong mga ano, ito yung mga all-weather furniture. Yeah. Tsaka, yun nga, hindi siya mahirap i-maintain, Papa Ogs, kasi hindi siya yung type ng resort or property na masyadong makulay. Yes, Yung facade, yung correct. exterior. Correct. Yun yung na-appreciate ko. And yung mga naging design or yung mga naging style nung bawat room, hindi siya yung parang maluluma. Correct. In the future. So aside from the electric fence, meron din siyang 16 CCTV cameras. So, plug and play na lang talaga. And bukod dito sa Ayala Serene Terraces na mga townhouses ng Ayala Land, tanaw na rin natin yung Serene Condo. I know, marami sa inyo familiar yung Serene Condo na yan para magka-idea kayo kung gaano siya kalapit sa lahat. Again, 1 kilometer away from Balay-Daco, hindi siya ganun kaloob na loob eh. And at the same time, pan natin dito, well-developed ang area. Wala ka sa secluded area. Meron kasi na, okay, makakabili tayo ng property sa Tagaytay na mas mura, pero hindi mo alam kung meron ng pang-abang ng kuryente. Correct. Right, Tsaka Papa Ogs? tsaka malapit din siya sa Starbucks, sa Hiraya. O tsaka sa Leslie, so mga kainan talagang 1 kilometer away lang. Diba? Taray. Gusto ko lang maka-ask, Papa Ogs, no, ng insight nyo on how important it is right now. Alam mo, hindi naman ako broker or real estate broker. Oo. Ano lang ako, ako mahilig talaga ako sa investment, lalo na yung mga properties kasi meron nga akong property binili ko 7.4. Ngayon, babaligtarin mo lang yung number. Yun na yung halaga. 4.7? Parang bumaba yun. Hindi, yung 7.4, Oh. baliktarin mo lang. O, di 47 million na. million. O, Wow. ganun lang, parang ayun yung mga natutulog mong pera, pero hindi mo alam, yung tulog na yun, himbing na himbing sa paggawa o sa pagtaas ng value, sa pagtaas ng value ng property. Kaya ito bongga to, kasi meron ka ng resort, meron ka pang rest house na sarili mo. 2-in-1. Yes. O ito naman, ano naman to? Ito yung 8 packs na room. So, double deck siya, 4 na double deck with its own toilet and bath. Oo. So, pang family, o kaya So, pang friends. So kung 10 sila, meron naman daw Extra bed. So pwede ilatag dito. Pati extra bed kasama na yun. Pag Correct. pinili nyo. Oo. Parang itinurn over nga lang sa inyo, yung business. And meron tayong own toilet and bath, and lahat ng nakikita nyo, pati AC, Oo. kasama na siya. 'Di ba? Tapos yung mural, tinamantari ng mural, ha? Pak, di ba? Dahon-dahon. Oo, wag mo lang talagang didiligan yung mga dahon. Baka kasi mabuhay yan. Hindi, mababasa yung floor. Ayan. So, kung makikita mo, merong mga Electrical fence. Napansin Oo. ko nga din kanina, Papa Ogs. And ito, yung tapat, ito yung sinasabi kong maging retirement home nyo or residential area, na yun naman yung titignan natin. Ang gusto ko sa loob niyan, very well maintained again, looks new, and at the same time, wala ka na talagang ipapasok na gamit. You will just live here and then manage your own resort business. So, saan naman tayo pupunta Punta ngayon? tayo, Papa Og, sa yung sa residential property. Ayan. Or yung pwedeng retirement home. Sabi ko nga kanina, Papa Ogs, ang dami mo pwedeng bilhin na lot only lang sa Tagaytay. Pero kung nasa ibang bansa ka, meron ka pa bang time na magpatayo? Di Nako, ba? Diyos ko. Kumbaga yung effort Pag nasa mo. ibang bansa ka, huwag kang magpapatayo kasi lolokohin ka lang dahil alam nila nasa ibang bansa ka. Yeah, yung trust din. Oo. So, ito yung Meron siyang ganitong gate. gate para hindi sila pwedeng pumasok dito. Parang private access na to, no? So hindi siya accessible by public or kung sino yung nagre-rent ng property mo or ng resort business mo. At the same time, ito muna pwede tayo sa mong- labas. Pwedeng itong latagan Party ng mga area. tables. Party area. Yung pa, Here. Paikot siya dito. Yan. So, mga ano yan. Siguro it can accommodate like 100 to 120. Na tao. Hindi, nahayop. Siyempre, tao, no? So, may dalawa siyang parking slot. Oo, yan. So we have parking slots here. Dalawa yung kaya. And then, pasok tayo dito sa area na to para makita nyo lang yung labas. And para makita nyo na very well maintained siya. Kahit itong outside ng house,
malinis siya, no? Wala kang makikitang mga halaman or grasses na hindi na maintain. So ito yung Maid's room or maid's quarter, ito yung maid's quarter. laundry area. So itong laundry area naman ay siyempre yung mga labahan ng mga kumot, ng punda, ng mga bedsheet, ayan. So ito And yung may sauna. may sauna. Ito yung sauna. Pero wala rito ang Pangulo dahil sa Congress yung nagaganap. Ibang sauna to kasi ibang spelling. Ayan, Yan. Dry sauna ba tawag dito, Papa Ogs? Hindi ko alam eh. Basta papawisan ka sa loob. Oo, Kung gusto mo ayan. mas pawisan pa, kulang pa sa yung pawis mo ngayon sa Oo, kasi si di ba nakita natin, ito rin yung ni Ding Dong Ding-dong Dantes. Actually, and maraming celebrities. Richard Gutierrez, yung Zion na sauna. Na brand. So, meron ka ring May freezer ka. Freezer. Chest freezer. oo. And dito, meron siyang sa gas system, Yeah. regulator. Yeah, oo. Para hindi siya, Para meron safe siya siya. sariling kwarto siya. So nakikita niyo yung pinto na yon. Nandito tayo ngayon sa kitchen area. Doon tayo manggagaling. Welcome to your future. Ayan, di ba? retirement Ang home. galing-galing mo. Kanina, ginanon mo lang Tapos nandito ka na. Gusto ko lang makita nila to, Papa Ogs. Ang relaxing dito sa terrace Ito na to. yung yung porch. Porch ba to? Yan. So meron ito tumba-tumba kasi yan, Tumba-tumba. Oo nga, no, hindi ko napansin kanina. So pag gusto mag-relax, yan. Saka may access ka here, sliding door. Correct. Pwede kang maglagay ng mahjong table, Magmamadyong ka lang dito. mga amigo mo, yan. So let's tour sa first floor ng house. Pagpasok mo sa main door from the porch, nandito na agad yung living area. And very well lit siya. And then this side is your dining area. So it can accommodate for a maximum of 8 packs. And nandito naman yung kitchen area natin. May kitchen island. And at the same time, meron ng mga oven. So Elba yung ginamit, no, for our kitchen area. And we have our own fridge. So very spacious. Ako nga kung ganito yung kitchen area ko, I mean, I can say that this can be like my dream kitchen area kasi very spacious siya. Tapos, pwede mo nga itong maging baking area din. So, I think na tataas din to. Ayan, para mas malaki yung gagalawan mo if you will bake here or if you will cook. And then, meron siyang actually dito na room for elderly. Ngayon, naging parang office lang siya or storage. Pero ang dami mong pwedeng gawin dito. You can convert it as your guest room, as your elderly room, or as your office. Kasi dito mo rin makikita yung monitor mo for your 16 CCTVs. And you also have your own toilet and bath here. Before tayo mag-proceed sa second floor, tignan lang din natin yung ibang parts dito sa first floor. So ito, ilalim lang to ng hagdan Storage lang din. Katulad ngayon dito nakatago yung vacuum and then yung luggage. Tignan nyo guys kung gaano ka well-maintained itong property na to. Kahit itong storage, ang linis. Kahit yung mga kasulok-sulukan ng bahay, pinakita ko lang sa inyo kasi doon natin makikita kahit yung storage area, ang linis niya. And then, nandito yung powder room natin sa ilalim ng stairs. Hindi naman siya yung siningit lang na parang powder room. Hindi nga siya hindi pa nga nabubunggo yung ulo ko So, we have our own powder room here. Kahit maliit siya, maaliwalas pa rin siya tignan. And if you are using your laptop or nag-work ka pa rin, consultant ka, kahit nasa dining area ka, hindi mo kailangang nasa na kaya yung outlet para masaksak yung laptop ko kasi merong outlet sa floor. Hindi lang isa yan, dito din sa kabilang side, we have outlets din dito sa floor. Again, may inverter fridge na. So, hindi naman siya yung mga simple na fridge na mabibili natin. And at the same time, again, Elba yung brand ng oven, ng lutuan. And napansin ko to, meron tayong centralized aircon dito sa first floor and it is not your usual aircon. LG yung brand and kahit nasa Tagaytay ka, hindi ka mamumroblema, lalo na, alam naman natin, kahit summer dito, kahit nasa Tagaytay ka, kung gusto mong ma-maintain yung temperature ng bahay mo, you don't need to worry dahil meron kang aircon. Actually, hindi lang sa baba Nakita nyo naman sa resort kanina,
per room, we have air conditioning system. So dito rin meron tayong not just here sa unang floor, pati sa mga rooms. Pag akyat natin ng second floor, dito sa stairs, we have a high ceiling, no? Na merong chandelier. Maganda talaga pag puti lang yung bahay. And then, pag akyat mo dito, meron kang parang entertainment area or family area. Very spacious. You have your technically extra living room here or living area here. May sofa, mayroon ding mga seats dito, and then you have your TV na I think this is a 65 or 75 inches TV. Ito, matatanaw mo na yung pool or yung resort mo. Pasok muna tayo dito sa room na to. So, dito sa room na to, this comes with your own toilet and bath and very spacious din yung vanity area. Ito, nakita nyo, no? Meron talaga electrical fence. And then dito sa side na to, tanaw mo yung resort mo. And actually, pwede mo nang hindi i-turn on yung mga ilaw mo sa umaga. Kasi ang ganda ng pasok ng natural lighting dito. Beside it is this cabinet. Hindi ka na mahihirapan magtingin ng damit kasi glass cabinet siya. And nandito naman yung toilet and bath niya. Spacious din. Look at the shower. That's our first bedroom dito sa second floor. May split type air conditioner siya. Dito rin sa family hall. Pasukin natin tong second bedroom. Halos kasing laki na rin siya yung first bedroom. And dito, single bed din. Pero yung ilalim, yan. Meron siyang bed din. Kaya 2 or 2 packs po yung pwedeng mag-stay here. And then meron ditong area for your clothes, pwede ka mag-hang dito. Parang hotel room tong itsura nito. Vanity area, and then you have your own toilet and bath. Mas malaki yung toilet and bath dito. Pero same lang din ang ginamit na fixtures for this one. And for the third bedroom, ito naman yung itsura ng third bedroom. So for our third bedroom, double deck naman. So dito sa second floor, 2 yung pwede ditong magstay, dun sa kabilang room 2 din. Yung una nating pinasukan, pwede niyong gawing master's bedroom. So, meron na ring sariling cabinet, katulad nung nasa master's bedroom, na glass cabinet. And then, ito yung toilet and bath niya, na halos kasing laki din nung unang bedroom na pinasok natin kanina. Now, in times like this, I know nabasa nyo na rin, there is really an opportunity for every crisis. So, I'm not saying naman na, uy, sana laging may crisis para may ganito kagandang property. Naalala ko lang, I started real estate, pandemic. Pero, ang laki ng naging opportunity ng real estate sa akin. Kasi akala ko, hindi na ako mag-win sa real estate kasi pandemic nga eh. Sinong bibili ng property? But I think this is the best time eh. Kapag merong crisis or kapag merong external factor kasi tried and tested na ang real estate. Hindi siya katulad ng stocks, hindi siya katulad ng cryptocurrency na kapag merong nangyari na external factor, magdidip agad. Real estate, you just need patience and time. Pero there's no way but to go up. Nandito yung mga good deals ngayon. Hindi naman sila nagpa-panic selling, pero maraming nagdi-dispose ng property. And ito yung isa sa property na secondary market siya, and you know, sa vlog ko, hindi naman ako nagsisell ng secondary market masyado, right? Puro developers inventory. Pero kapag may nakakita ako, when I spot a good deal like this one, hindi, no-brainer na siya na i-feature natin sa YouTube channel natin. And bukod sa insights ko, I wanna know Papa Og's insights. Kamusta sa inyo to, Papa Og's, yung property na to? Actually, maganda. It's a good buy. Alam mo sa mga panahon ngayon, pag nagpatayo ka, mas mahal. Mas mahal. Lalo na kung hindi ka marunong, hindi ka detalyado, at wala kang masusing pagsusuri kung ano ba yung ginagawa ng kontraktor mo. Mas maganda na nagawa na, at least, 'di ba, yung kumpleto na. Yes. Kesa yung hindi pagawa, tapos bigla ka mabibindi ng pagpapagawa. Kasi nga, kinapos ka ng budget. Itong property nito, ang ganda nito for investment. Katulad na, this is from 15,000 to 20,000 per overnight stay dito, hindi na masama. So, usually,
ito at least nakaka 150 a month. 150 a month. Oo. Kita mo. Oo. Lalo na pag lean season, pag medyo bakasyon, summer, ayan, mas mataas. And still, Tagaytay is still the center of wedding ceremonies, getaway na malapit sa Manila, and they want Oo. cooler weather. So, Correct. market-wise, hindi ka naman mag-iisip eh. Kasi hanggang ngayon nga, yung mga developers natin like Ayala, nagde-develop pa din dito sa area. So, if you wanna have like a 2-in-1 business, a retirement home, or 2-in-1 investment, your future retirement home and your future resort business, I think this is the perfect property for you right now. So if you want to inquire, if you want to have a tripping, kasama ka rin ba sa tripping, Papa Ogs? Ha? Pa-tripping. Aba, pag libre tayo, why not? Oo. Yeah. Pag busy. Oo. So mag-i-email sila sa iyo. Mag-email sila sa akin, thepropertygeekph@gmail.com. You can also directly contact me through my mobile iMessage, Viber, and WhatsApp account. That is +63 927 185 1590. And at the same time, I am still contributing twice a month at the Manila Bulletin Property Living section. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat, Papa Maraming salamat, Jaire. Oo. Nahatak patuloy ako doon. Yeah, nahata ko pa si Oo. Papa Ogs dito. Wala siyang kaalam-alam, nagpasama na ako. Galing. Ang galing. Sana mamana ko yan sa iyo. Tuloy-tuloy magsalita. Yeah, thank you so much. Till our next vlog again, this is Papa Ogs. Yes. Jaire, your property geek.